Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong October 2023 regarding your finances. Okay. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin ano ba yung energy or message na ibibigay sa inyo ni Archangel, ng ating mga Archangel. Tignan po natin. Spirit guide, tignan po natin. Mensahe po natin regarding finances po ni Gemini. We have Indigo and Crystal Children. Mula ito kay Archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Ayan po. Pwedeng may teacher dito, ano pa, could be nurse or pedia something, yung mga ganun. So, pwede rin po na yung line nyo talaga, could be some of you, line of work ninyo involves children. Baka meron dito nagtatrabaho sa barangay or could be social worker. Ayan po. So, tignan natin. Or, pwedeng, Gemini, yung iba sa inyo umunlad kayo sa mga, kunwari, mga bagay or mga binibenta na may kaugnayan sa mga bata or mga pangangailangan ng mga bata. Tignan po natin ano yung energy pagdating sa iyong finances. Energy, financial status, spirit guide. Tignan po natin. Mayroon tayo ditong attraction hat and Mars. Ayan. So, dami mong maa-attract dito na pwedeng positive energies talaga. Gemini, ngayong month. Ayan may growth din tayo dito. Ang ganda ng energy mo. Pwedeng balance na balance yung root chakra mo ngayong month. We have distance retreat or time out. Talagang mas magkakaroon ka ng time para pag-focusan yung mga bagay na gusto mong mag-grow, gusto mong maging successful ka. Yan po. Tapos ito din, pwedeng iiwas ka talaga sa mga tao na nagbibigay ng problema sa'yo in terms of finances. Yung tipong mga tao na napapagastos ka talaga pagkasama mo sila. Instead na parang kumita ka, napapagastos ka pa or nalulugi ka, parang ganyan. Tignan po natin ano ba yung blockages. Okay, we have opportunities. Bakit to naging blockages? Okay, celebrations. Okay, yung iba po sa inyo, alam nyo kung bakit ito nagiging blockages. Minsan, meron iba sa inyo, Gemini, hindi nyo pa nakukuha talaga. Parang hindi nyo pa nakuklose deal, sinishare nyo na kagad. Meron din dito, nagsiselebrate na kagad kayo. Tapos, basta more on parang, pag may pinagsabihan talaga kayo, hindi siya natutuloy. Kaya nagiging blockages siya. So, mag-iingat po kayo sa mga taong nag-evil eye sa inyo. Titignan natin kung sino sila. Rejection, loss, and fragmented. Ayan po ang nangyayari. O, tignan nyo, yan yung nangyayari. Mahilig ba kayo mag-post ng kung ano-ano? Tigilan nyo na yan. I mean, mag-post ng mga magagandang bagay na nangyayari sa life ninyo. Tigil nyo na muna po yan kasi madaming hindi natutuwa. So, isa yan talaga sa mga nagiging blockages. Tapos, yung iba po pa po sa inyo is medyo takot kayo talaga dito na ma-reject. Halos lahat naman tayo, diba? Ayaw natin nang nare-reject tayo. Pero kasi part of life yan, tinuturuan ka dito. So, tignan po natin. Okay, meron din ako nakikita dito na pwedeng magpaasa sa'yo. Ayan parang sinasabi, sure na ikaw na yan, tapos hindi pala. So, tignan natin. Okay, strength, we have higher self. Mas kilala nyo po yung inyong sarili. Kaya, kilalanin nyo talaga yung sarili ninyo ngayong month na ito. Okay, we have renewal. Mukhang may dito. Strength ninyo is pwedeng, ayan po, parang may makukuha talaga kayo. Okay. Parang alam mo yon yung hindi to unexpected. Gemini, pwedeng pinagplanuhan nyo to or minamanifest nyo talaga yung bagay nito. Gusto nyo talaga tong makuha. Ayan po. Pwedeng ito pagdating sa career ninyo, may renew, magre-renew yung iba sa inyo ng kontrata. We have third eye. Mukhang feel mo talaga to. As in, yung positive energy na to, yung positive na mangyayari na to sa'yo is parang nakita mo na to. Alam mo yung parang deja vu. Yan yung, marami kang mararanasan na deja vu moments sa life mo ngayong October. So, ito po yung strength mo kasi kilala mo yung sarili mo, Gemini, and also mataas po yung intuition ng karamihan sa inyo. Kaya magagamit nyo po ito pagdating sa mga, parang alam mo yung magiging advantage mo talaga to ngayong buwan. Kaya po sulitin nyo talaga na
konektado kayo sa inyong intuition. Ayun, no, 'di ba nasabi ko din sa inyo kanina, balance na balance po yung inyong root chakra. So tignan natin, ano pa yung mensahe for you? Okay, tignan po natin ano ba yung mga positive things na paparating sa life mo or sa finances mo. Ano po yung mga positibong paparating spirit guide pagdating sa life po ni Gemini? Ano po itong mga positive things na paparating? Ano po itong mga positive things, Spirit Guide? We have King of Wands. Meron tayo ditong The Star. So, yung parang, ito yung talagang ina-actionan ninyo. Gemini, makukuha nyo po yan. Napakaganda talaga ng energy mo. Sa totoo lang. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay. Tignan natin. We have Queen of Cups. Okay, paparating sa'yo. Seven of Pentacles, efforts. Ayan o. Yung efforts mo talaga sulit. Ayan po. Sulit na sulit yung efforts mo dito. Ang ganda ng energy. Actually. The Empress. Okay. Meron dito yata parang magnininang kayo sa kasal. Oh, yung iba sa inyo sa kasal. Kaya sabi niya, yung nakikita ko dito. Ayan po. Basta parang alam mo, ang nakikita ko dito Gemini, sobrang pinag-e-effortan nyo to. Ano ba itong pinag-e-effortan ninyo ngayon? Talagang makukuha nyo po yan, ngayong buwan. Basta success yung makukuha nyo dito. Talagang sulit na sulit po yung efforts ninyo. Parang need nyo lang talaga is maghintay. Ayan, matuto po kayo talagang maghintay. Parang, ayun, wag kayong magmadali. Yun yung sinasabi sa inyo dito. May pag-travel din akong nakikita para sa inyo. Pag-travel talaga. Tignan natin. Okay, negative things naman po ito. Page of Cups, Nine of Pentacles. So, may mga tao dito na parang hindi kayo siseryosohin. Page of Pentacles. Parang tingin nila sa inyo is baguhan. Actually, depende na lang po sa inyo to, Gemini, kung ituturing nyo ba to as negative or positive. Kasi, actually, matcha-challenge kayo ngayong month na to. Pwedeng pagdating to sa trabaho. Ayan. Tignan natin. Pero alam mo ito, pag-aralan mo talaga itong mabuti, kikita ka. Maganda yung magiging flow ng finances mo dito. Tignan po natin any source of income. The Chariot. Ayan, kung meron kayong sasakyan, pwede maging service ba yan? Ayan po. Meron tayo ditong Five of Cups. Actually, meron, iba sa inyo, may gastos talaga kayo dito. Pwede magpapalit kayo ng gulong. Ayan. So, parang security, yung naano ko kasi dito. Parang meron kayong isi-secure. Meron tayo ditong The Tower. Meron dito, hindi ko alam kung makakabili. Ay, could be rent. Dito may magpaparenta. Hindi ko lang alam kung sasakyan ba yung paparentahan ninyo or yung bahay po ninyo. So, basta magkakaroon kayo ditong other source of income. Parang unexpected siya. Parang biglaan lang talaga. Parang out of nowhere, bigla ninyong maiisip. So, baka kunwari dyan sa bahay po ninyo, Gemini, diba? Ilan yung kwarto. Tapos, yun, maisipan nyo siguro parang rent, room for rent, ganyan. So, yung iba po sa inyo. Yan, depende na lang po yan sa inyo. Tingnan po natin, ano pa ang mensahe. Okay, tignan po natin. So, ito naman po ay yung mga tao na pwedeng naninira sa'yo. We have, ito, pwedeng ikaw to. Depende sa mga iniisip mo. Pero pwede rin kapwa mo. Ito ay kapwa mo ear signs. We have Temperance. Okay, ito pala. Yung naninira sa'yo, sino? Yung tao na laging nambibwisit sa'yo. Yan. Four of Pentacles at saka nagdadamot sa'yo. Yung madamot sa'yo. Tipong natulungan mo naman siya. Tas yun nanghingi siya sa'yo ng favor before. Tapos ngayon naman na ikaw yung manghingi ng favor ay ayaw niya. Parang dinededma ka ng taong to. Ayan po. Or pwede rin na yung tao na ayaw magbayad sa'yo. Ayan. Pwedeng yan. Yan yung mga nag-i-evil eye sa'yo. Tignan natin. Kaya huwag ka maging masyadong mabait. Tignan natin, Gemini. Okay, sino naman itong mga taong pwedeng makatulong sa'yo? Three of Wands. So, kung sino man itong nag-help sa'yo para makapag-travel ka or nag-i-insist or nagpapasok ng idea na mag-travel ka. Ayan, The Magician. Meron tayo ditong Nine of Swords. Okay, so ito may isang tao dito na laging nag-aalala sa'yo. Ayan po. Parang natatakot siya.
Actually, meron din dito natatakot na parang umalis ka, ayan, siya yung taong makakatulong sa'yo. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe. Okay. Tignan natin. Okay. Malalagpasan mo ba yung mga problems mo ngayon in terms of money? We have Two of Swords. Kailangan nyo po talaga magdesisyon. And balance naman yung root chakra mo. Kung hindi po balance yung root chakra ninyo, kayo yung tipo ng tao ngayon, Gemini, napabago-bago kayo ng desisyon. Yung tipong, ito na yung 1 minute, ito yung desisyon niyo. The second, iba na. So, balance nyo po yung root chakra ninyo. Paano nyo nga ba yan gagawin? Mag-meditate po kayo. Kasuot kayo ng mga red na damit o kaya magsindi kayo ng red candle. Meron tayo ditong Ace of Wands. Ayan po. Yes, talaga naman. Ilalaban. Okay. So, yes po. Pwede talaga na matapos na yung mga problems niyo in terms of money. Basta mag-decide kayo dito. Gawa kayo ng action and ipaglaban nyo talaga kung ano man ito. Ilaban ninyo. Okay? Walang mali. Kung ano man yung the way na gagawin mo para ma-solve yung problems mo. Pero pinapakita talaga dito, Gemini, na masosolve yung mga problema mo regarding money. So, ito naman po yung iyong wishing candle. Tignan po natin. Okay, mag-wish na po kayo kahit ilan. It's up to you. Basta 3 patak lang yung kukuhanin ko dito. I-pause nyo na lamang po yung video. Tapos, sindihan. Tapos, i-play nyo ulit para ma-seal nyo yung wishes natin. Ayan. Okay, 1, 2, 3, i-blow na natin. Maraming salamat, siksik, liglig at umaapaw na blessings ang marireceive mo ngayon.